Maliban kay Zainab, sino bang na-impluwensyahan mo? At kasi ng mga vlogger dati, yung mga sinaunang vlogger, Oo. magkakakilala lang kami lahat. Gawa nga ng konti lang kami. Magkano exact yung unang-una mong sahod? Yun ang pinaka-first mo. Unang sahod ko sa YouTube. Unang sahod mo yun, ha? Pinicturean ko yun eh. Tapos inipon ko siya, kaya ako nakaipon ng 1 million. Yung nagpapapromote ng sugal, magkano ang offer Ang sa'yo? laki bro. Ang laki talaga. Bigyan mo ko ng numbers, ha? Ewoks, di ba? 300,000 ganyan. Oo, ayan, no? Depende sa bloodline. Di ba masungit to? Hindi, okay yan. Mukhang nagsungit sa akin eh. Wait, ikaw. Mga kawalastik, please welcome Sir Tim Sawyer. Maraming salamat Thank you bro, thank you. sa pagpunta mo. Ay, ito ay utang na loob ko. Sa totoo lang. Guys, napakasosyal. Napakasosyal ng aking pilot episode ng podcast ni Sam Walastik. Walang iba kundi si Tim Sawyer. Ang tanong, bakit si Tim Sawyer ang aking unang pinodcast? Sir Tim, hi ka naman sa mga kawalastik natin. Gusto ko lang mag-hi sa lahat ng mga kawalastik. Big shoutout sa inyo lahat dyan. Didiretso na ako sa unang tanong. Sino si Tim Sawyer nung hindi pa siya si Tim Sawyer? Sino ba ako? Tambay. Tambay ako dati. Hindi nga. Oh, tambay lang ako dati. Nasaan ka na? Sa Manila o nasa... Nasa Cagayan de Oro ako nun. So, tiga Cagayan de Oro ka. Cagayan de Oro. Ang salita sa Cagayan de Oro ay Bisaya. Bisaya talaga. So, Bisaya. katulad ka ni Yen, yung aking asawa na tiga Davao naman siya. Davao. Okay. So, anong ginagawa mo doon? Tambay lang ako. Dati akong photographer. Matagal akong naging photographer sa CDO. Tsaka DJ sa club. Oh, Naging DJ ako ng club dati. Talaga? DJ. talaga? So, ibig sabihin, Sir Tim, pag DJ ka sa club, puyat, Oh, yun talaga. Puyat. alak, sasabayan mo sila, no? Lahat ng vision dun. Hmm. Pero di naman ako nagda-drugs nung kabataan ko. Yun naman ang kagandahan sa akin. Alak, Alak at sigarilyo lang. Sigarilyo lang. Tama yan. No? Ganyan din naman ako noon. Grabe. Parang revelation to. Revelation. Okay, sige. Revelation na to. Si Sir Tim to eh. Ako din, Sir Tim. Kung hindi mo itatanong, sasabihin ko na rin. Siyempre, ako ay nagdinigarilyo din at nag-iinom din ng alak noong mga... Nag-iossi ka pala dati? Ay! Sobrang lakas ko. Gano'ng katagal ka na nag-iossi? Bago ka nag-stop? Bago ako naging dancer sa TV. Naging dancer ka sa TV dati? Naging dancer. Talaga, di ko alam yun Kinder pa lang, sumasayaw na ako. Non-stop. Hanggang mag-college, hanggang maging dancer sa TV, yun, ang lakas ko manigarilyo nun. So, ikaw ba magtatanong sa akin? Okay, sige. Nagulat ako, di ko kasi alam na dancer ka pala dati. Yes, I am a professional dancer noon. Noon. Yan ang aking kasakasama nung ako'y umiskapo sa magulang ko at pumunta sa Manila. Ako'y taga Pililla Rizal sa mga hindi nakakakilala. Una kong sayaw ay Wawawi. Gusto ko nang malaman mo. Dancer ako ng Wawawi noon. Oh, win dati. Wawawi. Oh, talaga? Yes, dancer ako niyan. Hanggang tumalon sa halos lahat ng channel ng sayawan ko. Ang pinakahuli ko, para fast forward na tayo, kay Lucy Torres, Shall We Dance, Ballroom. Talaga. Yan. Nag-shall we dance ka din dati. So from hip-hop to variety hanggang ang pinaka-end ko, ballroom. Pero doon, sa Shall We Dance, lahat sinasayaw. Variety pa rin. Pero focus sa ballroom. Kasi partner dancing madalas. Shall We Dance, ballroom yun eh. Doon ang huli. Sir, hanggang tumalon-talon na kung saan-saan hanggang napunta na sa gym. O, ikaw naman! Bakit ako natatanong dito? Sir Tim, ikaw naman. Maliban sa akin, sa aking nangyari sa buhay ko na ganyan, sa'yo naman, from Cagayan, bakit nandito ka na kayon sa Manila? Dati akong tambay, tapos naging dancer din. Dancer din ako dati. Break dancer kasi ako dati. Hindi nga, Sir Tim. Seryoso. Si DJ Lunyo, kababata ko yan. Sila Lunyo. So, kilala ka nila. Hindi ka kilala. Tropa talaga kami. Pag nagkikita kami, gaw tawag namin dyan. Gaw!
Bago nga lang kami nakita ni Lunyo nung nung dito yung best friend ko si Todd. Mga last 2 months ago, nakita kami ni Lunyo. Kababata kami niya ni Lunyo. So, nag-dancer ka, high school pa lang, elementary, dancer ka na? Hindi, parang siguro yun. Mga 2000, kasagsagan ng Philippine All-Stars. Okay. 2009, mga ganyan. 2009. As in breakdancer ka? Breakdancer talaga ako dati. Talagang yung gano'n? Breakdance ako dati. So, pagkatapos nun, Tapos na ako, yung nagtrabaho na ako, work, yung official work ko talaga, photographer. Wedding photographer ako sa isang kasal. so nakakahiya pala yung setup namin. Hindi! Ang ganda ng setup nyo, kung tutuusin. Wala nga akong ganyan setup sa bahay. Ako matagal na akong vlogger, hindi nga ako nagsiset up ng ganyan. May mga ilaw naman ako, pero hindi, Hindi, sa totoo lang, nahihiya din ako sa'yo. Ha? Nahihiya din ako sa'yo. Siyempre, Team Sawyer, sabi ko nga sa'yo Sir Tim, ako ay vlogger ng aso. 'Di ba? Alam mo naman yan, 'di ba? Tama. Pero bakit si Sir Tim? 'Di ba? Ako, hindi ako mahihiya at confident ako na papanoorin ka nila. Bakit? Sikat. Ang aking tinatanong, ang aking bisita ay sikat. Pero mamaya malalaman nila kasi baka akala nila basta Tim Sawyer lang tong, 'di ba? Bakit nga ba si Tim Sawyer ang aking in-interview, mga kawalastik? Sa mga hindi nakakaalam, kami po ni Tim Sawyer ay brother. Ang founder namin si God. Yes, totoo po yan. So sa makatuwid, every Wednesday po ay kami ay nagbo-Bible study. Siguro mabibigla kayo. Mabibigla kayo mga kawalastik sa sinabi kong yan. Kasi alam nyo na si Tim Sawyer ay makikita nyo sa mga content niya na sabihin ko ba, sir, na medyo makulakuhan. Diba? Tama naman. Pero alam nyo ba na sa hindi nakakaalam, si Tim Sawyer ay isa sa OG pagdating sa vlogging. Tama ba ako? At pagkatapos ng Bible study namin, hindi to ngisi na nakakatawa, natutuwa ako. Kasi after Bible study namin, naglalakad kami. Bibigyan ko siya ng produkto ng Walastic Pets, of course. Hindi talaga ako, sabi ko sa kanya, wag mo i-promote, picture lang tayo, di ba? Tandang-tanda ako yun Tapos, tinanong ko, kasi nga vlogger ako, alam naman niya na napapanood niya ako sa mga aso, paminsan-minsan. Siya, talagang kilala ko na. Ang sabi niya sa akin, tinanong ko siya, ano ngayon, ang trend. Tinanong ko siya. Alam niyo sabi niya sa akin, podcast. So wala akong iba na napanood na gayahin ko nga yung podcast. Hindi. Dahil sa kanyang salita, na-realize ko na, oo nga podcast. So, mga kawalastik, kiniriate ko tong podcast na to sa tulong ni Sir Tim na sinabi niya sa akin. Kaya nabuo to. Kaya siya ang una kong binlog. At talagang, syempre, nagpipray kami ni Yen na pumayag ka. Kahit na hindi pa tayo friends sa pinaka-personal na Facebook kasi nga nahiya ako Nahiya ako ng ganyan. At syempre, Tim Sawyer, kahit nakasama kita sa ating Bible study, hindi tayo yung take advantage pa, 'di ba? Pero dapat pwede na Kasi syempre, tayo ay nagdadasal parehas. Tapos, pag sinabi kong, Sir Tim, friend naman kita, bali wala naman sa atin yun, accept mo. Pero hindi ko ginawa, hindi mo napansin. Sino nag-message sa'yo? Asawa mo. 'Di ba? So talaga pong nahihiya ako kay Tim Sawyer kasi ayoko yung maramdaman na yung take advantage pa. Kaya anong pakiramdam mo na yun ang sinabi ko sa iyo, Sir Tim? Congratulations, brother. Kasi isipin mo, thank you din kasi siyempre na-inspire ka dahil sa sinabi ko. Hindi ko naman alam, sineryoso mo yung sinabi ko Thank you and congrats sa bagong journey mo sa buhay, itong paggagawa mo ng business. Hindi ko talaga alam, bro. As in, sa totoo lang, na-shock ako nung dumating ako dito sa office nyo na akala ko kasi nagjo-joke ka lang. Akala ko biro lang yung parang normal, nagbebenta ka lang ng yung shampoo ng aso. Akala ko ka lang. Hindi ko alam, seryoso ka na pala talaga dun. Na seryoso mo talaga yung shampoo na yun. Na hindi mo alam na ganito na pala. Hindi ko alam na may warehouse ka na talaga. May team ka, may
Nagulat ako dito, may office ka na, may opisina ka na. Kasi yung pinakahuling naiisip mo sa akin ay parang nasa bahay lang kami. Bahay Which lang. is totoo naman. Oh. Sa mga hindi nakakaalam, mga kawalastik, kami po ay nag-umpisa sa bahay namin mag-asawa. Ang nagpapak is yung mga katulong namin, kami. Halimbawa, may 100 orders, may pasok si Yen sa trabaho. Ako yun lahat. Ako magko-computer, ako magpiprint, ako ang magpapak, ako ang magdidikit, kami ang magdadala. Hirap nun. Yes, minsan magkasama kami dalawa ni Yen, kami lang dalawa. Minsan siya lang. Ganun ang nangyayari. Tapos pag marami na, yung mga katulong namin, banat na. Hanggang mag-hire kami ng isa, mag-hire kami ng dalawa. So punong-puno na yung bahay namin. Lumipat kami nag-upa kami ng isa pang bahay. Tapos umupa kami ng isa pang bahay. Hanggang ito na yung pinaka-big step namin. Tsinagahan nyo talaga yun. Kinaga namin. Kinaga namin actually talaga. Kasi bakit? Bakit malakas ang loob ko, Sir Tim? Kaya malakas ang loob ko, Sir Tim. Hindi lahat ng businessman may puso. Maniniwala ka ba? Tama. Doon nga sa Bible study natin, ready ka na ngang ibenta yung kaluluwa mo eh. Naalala mo? sabi ni Luis, grabe to si Sam. Ibibenta na niya yung kaluluwa niya sa produkto. Tick expert mga kawalastik. Sabi ko kay Sir Tim, Pak, parang yun lagi kong sinasabi sa live ng aking TikTok and Shopee. Pak, gamitin mo sa aso mo. Pag hindi natanggal ang garapata, nakasalalay ang kaluluwa ko. Ganun ang sinabi niya sa akin eh. Ganun yung sinabi ko. Kasi nga, Sir Tim, ang ibig sabihin nun, effective talaga yung produkto. Kumbaga, itataya ko yung pangalan ko. Kasi effective talaga siya. Ngayon, ang tanong ko, syempre, gusto namin ma-inspire ako. Kasi talagang ako, pinipilit ko eh. Pinipilit ko eh. Ngayon, bigyan mo naman kami ng isang magandang dahilan. Kumbaga, ikaw, ano ba ang nag-spark sa'yo, yung apoy na para mag-umpisa ka dito sa pagbablog mo? Ano lang din eh. Dati kasi gumagawa kami ng video. Uso na yung vlog noon. Wala pang vlog. Pumasok ang vlog bro is mga nag-hit na siya 2017. Nag-start kasi ako 2015. Grabe. 2015, nung time kasi na wala pang vlog, hindi pa siya Nagba-vlog na kami, pero di namin alam na vlog pala tawag doon. Oh, okay. Tsaka hindi rin namin alam, tinitignan kami ng tao, ba't kami? Siyempre may cellphone kami. Iniisip namin, anong gagawin natin sa phone natin na pwede nating, alam mo yung darating yung time, tatanda tayo na meron tayong papanoorin. So, memories to. Memories lang siya. Okay. Tsaka wala namang kita doon. Dati sa time namin gumagawa kami walang kita kasi ang monetization ni YouTube is na siya dumating siya 2017 ata. Sa dito sa akin. Talaga? Hindi pa kami monetize dati. Gumagawa kami ng video. Wala kaming kinikita doon. Hindi din namin alam na kikita pala. So parang passion mo lang talaga. Kailangan passion namin gumawa ng Kasi video. nga, photographer ka. Hindi, simula naging photographer ako, nagkaroon ako ng ka-work dati na-transfer kasi ako sa parang binigyan ako ng work na maging taga-copy-paste ng kasal din. Pero siya, video naman siya. May nagvi-video dati, taga Cebu, si Arnel Dawal. Kinuha niya akong parang secretary niya, assistant. Oh. Every time nagsushoot siya ng video, kukunin niya yung SD card, ibibigay sa akin, ako taga-save. So, tinitignan ko siya. Sabi ko, ang ganda ng ginagawa niya. Tapos, after the wedding, pinapakita doon kasi same day edit yun eh. Yes. Ngayon nila i-shoot, tapos after Kinahapunan na, papakita nila yung full video na sinut. Na-amaze ako. Habang nanonood ako, sabi ko, ang galing kanina lang sinut to. Tapos, parang meron na-edit na, parang cinematic. Sabi ko, ang galing naman ito. So, doon ako una na-inspire. Way back, 2008. Grabe, tagal, no? 2008 yun. 2008, sumasayaw pa ako sa Shalby Dance. Talaga? Grabe! 2008 yun. So, doon ako sabi ko, grabe no. So, may computer naman ako sa bahay. Sabi ko, paano ko ba gagawin yung ginagawa nila? So, doon ko pinag-aralan. So, nag-attend muna ako ng mga competition sa ABS-CBN dati, yung mga video editing competition. Nanalo kami. Nanalo kami ng video editing competition. Nag-edit ka? Nag-edit na ako, matagal na talaga. Kasi sa kasal nga ako. Doon ako So, kaya din ako naging vlogger kasi dahil na namin alam na
yung sa panahon na ang mga tao, hindi pa sila aware sa editing, aware na kami. Kasi yun ang work namin. Oo. So yung work namin, na-apply lang namin dun sa social media na pag nakakita ako ng mga viral video, dati kasi mga viral video dati sa Pilipinas, puro mostly mga hindi masyadong baduy. Minsan mga pangit yung phone na ginagamit. Ang mostly makakita ka ng magandang video, yung mga taga-ibang bansa. Oo, totoo. Tapos nung napapanood ko, sabi ko, bakit walang Pilipino gumagawa ng video na quality? Kasi mostly sa mga Pinoy, hindi nila pinaghandaan. Yung parang, yes. Hindi parang sila seryoso. Hindi nila siniseryoso. Walang production. Sabi ko, kaya naman dapat kayang gawin ng Pilipino to. Ba't nila ginagawa? So, dun ko na-apply yung work ko, dun sa paggagawa ng video. Sabi ko, saglit lang yan. Short, kasi Vines, tawag dyan. Vines, di ba? Sabi ko Vines kasi Vines is 6 seconds lang yan eh. Sa 6 na minuto, kailangan mo lang ma-entertain yung tao. That's it. That's the comedy. 6 seconds. Sabi ko, kaya ko naman gawin to. Kami nga, gagawa kami video, sobrang haba. Ito, 6 seconds lang, gagawin mo lang. So doon na namin na-apply ko yung trabaho ko. Ini-edit ko siya sa computer. Meron na rin akong DSLR camera way back 2008. May pinakaunang DSLR camera ko, Nikon dati. Doon namin sinushoot, tapos ini-edit ko lang. Ina-upload ko sa Facebook. Wala namang nanonood. Hindi nga, ito nga Sir Timin, napanood ko yung second vlog mo. Napanood ko eh. Siyempre, nagkalkal ako eh. Naggawa ka ng vlog o Vines, di ba? Ano ang content mo? Kasi siyempre hindi ko alam yun eh. Kasi yung mga time na yun, sumasayaw pa ako. Ano yung naisip niyong content? Doon sa pinopost nyo na yun, na Vines na yan. Ito ba ay comedy? Ito ba ay drama? Ito ba ay... Nagsimula siya dati, Dub Smash. Di ba may Dub Smash? Sumikat yung Dub Smash dati. Ano nga pala yun? Dub Smash, alam na, asawa mo nga, alam mo Bata pa ako kasi. Sir. Dub Smash, mas Yaya Dub. Kaya nga nabantagan Yaya Dub. Okay. Sinasabayan mo yung kanta. Oo, di ba? Parang siya, parang di siyang TikTok dati, Dub Smash. Tapos nung sumikat yung Dub Smash, sabi ko, sige, gayahin natin to. Tapos may Vines. So sa amin dati, short video lang, Vines. Tapos 2016, sumikat yung vlog. Nung sumikat yung vlog, pala. si Casey Neistat. Casey Neistat, siya kasi unang pioneer ng vlogging si Casey. Saan? Dito o sa... Sa ibang bansa. Tapos, ang pinakauna naman dito sa Pilipinas nag-vlog is si Will Dasovich. Oo. Sa una talaga, pioneer yan dito si Will. Nung nakita ko si Will, doon ako na-inspire. Sabi ko, kaya ko din gawin to vlog. So gumawa na rin kami, sumabay kami sa kanya. Sinong kami? Sila ako. Kung TV ako. Pero konti pa lang nagbablog kasi dati. Okay. Naalala ko nga dati yan, si Zainab. Nung nakilala ko si Zainab, inaano ko pa sila Zainab dati na, mag-vlog ka. Sabi, ayoko Kuya Tim. Hanggang sa na-inspire, tingnan mo, gaano kasikat si Zainab ngayon. Oo nga eh. So ikaw, ang dami mong palang kinalbit. Matanong ko lang ibig sabihin si Zainab ay sinabihan mo rin na mag-vlog ka. Di pa nagbablog si Zainab dati. Pero sinabihan mo siya. Sinabihan ko din niya si Zainab. So tingnan mo naman kasikat ngayon. Ngayon, ang tanong ko sa iyo, Sir Tim, maliban kay Zainab, sino bang na-impluwensyahan mo? Hindi ko rin alam Pero ang dami ko na rin kasing tropa na. Sila, Jomar Labina. Yung mga sikat ngayon. Sila Jomar kasi. Yan, sumikat yan din. Si Jomar din dati, ayaw mag-YouTube. Sinabihan ko din si Jomar na, gumawa ka na ng content sa Kasi si Jomar kasi dati, matagal, kami kasabayan ni Jomar. Oo. Paano mo ito nakilala itong mga to? Kasi konti lang yung circle namin dati. Lahat kasi ng mga vlogger dati, yung mga sinaunang vlogger, pagkakakilala lang kami lahat, gawa nga ng konti lang kami. Oo nga. Sa ngayon, ang Pilipinas, tayo ang pinaka-number 2 sa pinakamaraming vlogger sa Pilipinas. Grabe, no? Hindi mo na alam sinong sikat. Sa ngayon, sa Pilipinas, hindi mo na alam sinong sikat. Kahit sino na lang, nag-upload, Kasi lahat may access. So, lahat din na-inspire kasi alam nila kumikita ng pera. Which is sa amin dati sa time namin, hindi naman yun ang goal namin. Goal namin is, gusto lang namin magpasaya ng ibang tao. Memories. Yes. Di ba? Wala kaming pera talaga. Kami lang yung mga, ako lang yung, ang sakit sa loob na may nagpapapicture sa'yo pero wala kang pera sa bulsa. Ganun yung pakiramdam. Alam mo, Sir Tim, eto sasabihin ko rin sa'yo. Ramdam na ramdam kita. Bakit? Di ba dancer ako sa Wawawi?
Alam mo ba ang sahod ko sa Wawawi kung magkano? Magkano? Sasabihin ko muna yung hirap. Alas 6 ng umaga magre-rehearsal kami. Ang sayaw, depende kung ilan ang artistang guest. Guess. So, pwedeng 7, pwedeng 5, pwedeng 3 lang, iba-iba. Alas 6 ng umaga, rehearsal. Pahinga, alas 10, kain, kuha ng mga damit, mga costume. Tanghali, live. Pagkatapos ng live, kakain, tapos magre-rehearsal ng alas 3 hanggang alas 12 ng madaling araw. Grabe. Pagkatapos ng alas 12 ng madaling araw, Sir Tim, paano ako uuwi? Tiga Pililla Rizal ako. 3 hours ang biyahe from Quezon City. Kung 12 ako matatapos, alas 3 ako dadating sa amin. Abay, baka i-step pa lang ako sa doorstep namin, Wala na. babalik na ako. Kasi 6 ang full time. Saan ka natutulog? Yun ang maganda mong tinanong sa akin. Mararamdaman mo ako ngayon, Sir. Saan ka Sa natutulog? gasolinahan. Gasoline station? Saan? Sa Antipolo ako, uuwi ako. Pag umuwi pa ako ng Pililla, another na naman yun na oras. So sa pinakagitna ako para makatulog pa ako. So sa gasoline station ako. Saan? Hindi pa open ang select nun. Doon ako natutulog. Pinapalipas ko lang yung oras. Dancer Sa ka labas. ng ano nito. Dancer ako sa Wawawi. ABS-CBN yan. ABS-CBN. Tapos doon ka natutulog sa... Ito pa. Naku, baka So para kang street, ay, ang tawag na homeless. homeless. Homeless na may kulay ang buhok para si Vice Ganda. Ganun mga dancer noon eh. Di ba? Eh, ganun no? Ito pa. Seryoso bro, ginagawa mo yan dati? Sir Tim, kagrupo ko, mga tiga Quezon City, mga tiga Parañaque, mga tiga Novaliches, mga ganyan, Fairview. Nakikitulog ako sa labas ng upuan nila, bahay nila ganun. Naranasan ko sa labas ng bahay na puro halaman, ganito lang kaliit ko. Siniksik ko sarili ko, umuulan, napapatakan ako. Sabi ko, Lord, 2 oras na lang, umaga na, tiisin ko na to. Tapos yun, Gano'ng katagal mo ginawa yan? sa Wawawi, hindi Gano'ng ko, katagal na gano'n yung sitwasyon mo? 8 months ako sa Wawawi kung hindi ako nagkakamali. So 8 months mo ginagawa yung gano'n? Eto pa, dancer ako sa Wawawi. Kukwento ko na. Pag umuwi ako sa Pililla, nakabukas ang kamay ko dyan. Sikat ako eh! Kasi sabi mo nga, sikat ako pero hindi nila alam magkano sahod ko. 300 pesos a day. A day? Pero may kulay ang buhok ko noon. Vice Ganda ako noon. A day? Yes. Kaya nga sabi ko sa'yo, pag uuwi ako doon eh. So, ang pajali, Anong year yan? Anong year nangyari yan? 2004. May nagpapapicture sa akin sa Pililla. Sikat ako sa Pililla. Pero hindi nila alam, wala akong pera. Kaya nga sabi ko sa asawa ko, okay nang hindi sikat. Basta may pera ka. Kesa sikat ka nga, wala ka namang pera. Yun, mabalik tayo sa'yo. Kasi ako na yung pinag-uusapan natin. Kasi Tim, eh. na-amaze ako sa kwento ng buhay mo eh. Hindi. Hindi na ako umabot sa ganyan na Sir Tim, natutulog grabe yung ako sa pinagdaanan ko, Sir natutulog ako sa gasoline station. Grabe. Talent lang ang kasama ko. Talent, tsaka yung isa kong bag na nandun na lahat ng gamit. Grabe no. Pero pa, Mm. ayaw ko na magtanong sa'yo kasi parang ako na yung nag-i-interview eh. Hindi. Kaya nga, ikaw na itatanong ko, basta na-share ko lang kasi nga sabi mo nga, babalik tayo sa'yo ha. Yung pagiging sikat ka nga, pero wala naman sahod. Tuloy mo naman yun. Hindi kasi ganun talaga yung ano natin Yung mga dati. una pa, yung time na Oo, una-una pa yun. yung una pa Oo. lang talaga yun. So, kailan ka na ginanahan? Yun yun eh. No, 2017 nung alam ko kasi unang sahod ko 2017. First nagka-million ako. Ganyan din 2017. Ha? Nakaranas Doon ako ka ng nagsimula, doon ka rin nag-first million. million. Ilan ang followers mo nun? Hindi, konti lang followers ko pero naka-million peso ako na sahod. Mga 2017 yan, ganyan. So, ibig sabihin, Sir Tim, sige. Yung 2017, magkano exact yung unang-una mong sahod? $200. May picture pa ako nun. Pinicture ako $200. $200, $200. 10,000 pesos. 10,000. Yun ang pinaka-first mo. Unang sahod ko sa YouTube. Unang sahod mo yun. Ha? Pinicturean ko yun eh. Ilang video suma total ang nagawa mo doon? Dami rin, marami. Oh. Kasi upload lang ako ng upload ng video dati. Kumbaga, Sir Tim, wala kang pakialam sa viewers. Basta mag-upload ka. Upload ka lang, tapos promote mo sa Facebook, ganun. Ito nga eh. Pagkatapos ng Bible study natin, di ba? Ikaw din ang nagsabi sa akin, huwag mong intindihin ng manonood sa'yo. Sabi mo sa akin, pare yung tape. Roll ng roll yan, iipunin mo hanggang kumapal.
Di ba? Natandaan Tama. ko yun. Oh. Tatak na tatak ko yun. Oh, di ba? Nagulat ka? Tatak na tatak sa isipan ko yun. Bakit? Bakit ako makikinig sa'yo? Eh, may napatunayan ka na pagdating sa OG ka nga eh. Di ba? Kaya sabi ko, oo nga naman. Pero alam mo ba, nung nag-uumpisa lang ako sa vlog ko, ganyan din kami. Sabi namin ni Yen, mag-post ka lang nag-post, hayaan mong walang manood. Basta mag-post ka lang mag-post ng video. Kasi nga, tama ka eh. Nagro-roll yan eh. Parang maliit na papel, niro-roll mo hanggang kumapal yung papel, di ba? Kay Sir Tim ko po nalaman yan, isipin nyo. Kung gaano ka galing to sa pag-iisip doon. Pagkatapos ng $200 mo, ano na yung next? Di ko na basta tuloy-tuloy na yun. Tapos inipon ko siya, kaya ako nakaipon ng 1 million. Ah. Kasi parang goal ko kasi noon, maging milyonaryo ako at the age of 28. Sabi ko kasi dati, dapat at the age of 30 years old, magiging milyonaryo ako. Makahit ko yung 1 million peso ko. Pero na-hit ko siya ng 28 years old pa lang ako. Congrats. Grabe. Pero ito kasi, yung pagdating kasi sa social media, simula dati pa lang hanggang ngayon, ang dami ng transition na nangyayari. Ito ang dami ko ng kilalang vlogger na hindi na nagbibideo ngayon, hindi na nagbablog. Quit na. Quit na. Yung iba, burn out. Okay. Sabi ko, siguro sa iba, nasasabi nila na madali lang, pero ang pagiging viral kasi, example, sabihin natin, nag-hit yung video mo yun, nag-viral. Hindi naman yan ang nagmamatter eh. Nagmamatter siya kung isang word lang yan eh, consistent ka ba? Kasi sasabihin mo sa akin na sikat ka ngayon, oo, sikat ka, pero hanggang kailan mo kayang gawin yan? Kasi ako, for 10 years, everyday ako nagpo-post ng video. Kaya mo bang gawin yan for 10 years? Kasi 10 years na ako nagaganito eh. Pero araw-araw, kaya ko pa rin mag-upload araw-araw ng video. Kaya 3 times a day pa. Kaya mo pa rin gumawa ng content. Di ba? Kaya mo pa rin bang gumawa ng content kahit wala nang taong pumapalakpak sa'yo? Kaya mo pa rin ba gumawa ng content na wala nang nanonood sa'yo? O kaya mo pa rin ba gumawa ng content na wala ka nang kinikita sa ginagawa mo? Grabe. Kasi, Consistency. Hindi, grabe talaga, di ba? Kasi, hanggang kailan mo ba kayang gawin yan? Kasi baka ginagawa mo lang yan kasi ang daming pumapalakpak. O kaya ginagawa mo lang yan kasi walang nang babash sa'yo. E paano pag may ang mga Gen Z pa naman ngayon, very sensitive. Nasabihan lang ng bad comments, may sa panahon natin sa panahon natin ngayon, kasi mostly sa mga negosyante, mostly sa mga tao, example, katulad sa akin, public figure, kung tinatawag, takot silang mayurakan yung pangalan nila. Takot silang, parang, yung tawag nila yung, kasi nabanggit kasi ng asawa mo kanina yung, grabe na yung controversy na napagdaanan mo, no? Kasi we are already living sa time ngayon na wala nang hindi mo na malilinis yung pangalan mo. Dahil sa maraming matatalino sa paligid mo. Kasi kahit sinong tao ngayon, pwedeng mag-side comment sa'yo. Dati, pag nanonood ka ng TV, walang pwedeng mag-comment sa'yo kasi walang comment section sa TV. Kaya ang sikat dati, sikat talaga sila. Nagkakaroon lang sila ng issue, paggagawan sila ng issue para... Pero ngayon, ang gagawa ng issue sa'yo ngayon, hindi na yung mga media, hindi yung mismo mga tao na mismong nanonood sa'yo. Magko-comment sila sa'yo, magkakaroon sila ng side comment. It doesn't matter kung matalino sila o hindi, pwede silang mag-comment sa'yo. Hindi magmamatter na graduate sila sa ganitong... Example, naggumawa ka ng product. Hindi mo alam ang lait sa product mo, walang pinag-aralan tungkol sa shampoo, walang pinag-aralan tungkol sa aso. Walang alam sa aso, pero ang galing magsabi na pangit yung product mo. Totoo. Di ba? Kung tutuusin, kung may mangungot siya sa product mo, kailangan PhD yun. Kailangan scientist yun. Kailangan magaling siya. Bago ka pwede mong i-agree na, sige, may point ka. Kasi, scientist ka eh. Pero sa panahon ngayon, maraming matatalino bro sa internet. Grabe, lahat. Kahit sabihin mo mga lang pinag-aralan yan, kaya nilang sabihin na, palyado yung produkto mo. Pero wala silang pinag-aralan. Wala silang alam sa product mo. Kaya nga, sir. Same as sa atin. As creator, as social media, hindi mo kayang i-maintain na kung ganito ka katagal sa industry, hindi mo kayang i-maintain na mukhang malinis ka lang hanggang sa dulo. Even politician, hindi nila kayang maging malinis hanggang sa dulo. Wala kang nakitang politician na hindi masama, wala kang maririnig na masama sa kanila.
Either dito ka sa kabila or dito sa kabila, parehas yan madudumi. Kasi ganun ang mga tao. Mayroon silang side comment palagi sa'yo. Sir Tim, ako kasi, di ba, baguhan lang ako na vlogger. Kailan tayo nag-start? 2020. So, maglilimang taon na, no? Siyempre, sabi mo nga, kahit sino pwede mag-comment. Siyempre, sa mga vlog ko, may nagko-comment dyan. Siyempre, yung dapat, relax ka lang, huwag mo lang papansinin. Siyempre, minsan, ibagising mo eh. Ibagising mo. Ako, katulad ko, ibagising mo. Minsan, nare-replyan ko. Ngayon, ikaw, paano mo na-handle yun? Kasi nga, OG ka. Hindi, minsan, kung sabi nga ni Marlo, di ba, ang pinaka lang yan, ignore. Ang ganun din ako dati, ignore. Pero ako kasi ngayon, nagre-reply din ako ng comment. Kasi nga, pangpahaba ng engagement yan eh. Di ba? Kasi, So, ibig ko sabihin, ano ba to? May kasamang talagang totoong re-replyan mo siya o talagang may sadyang engagement yan eh? Ano hindi, ba? alam mo bro, at the end of the day kasi, kahit ano pa ang side comment ng mga tao sa atin, nabubuhay tayo sa mundo na we are very emotional human being. Ang tao kasi, ganun tayo, pinanganak tayo, emotional tayo. Very emotional tayo. Kaya nga, hindi tayo logical eh. Kaya nga minsan kailangan tayo maging logical sa mundo. Yung mag-reality check ka lang minsan ba na, katulad yan, side comment. May bibigay ng opinion sa'yo na hindi mo nagustuhan. Kakasama ng loob mo ng isang buong araw kasi nag-side comment lang. Kung tutuusin, at the end of the day, kung kahit anong pang sasabihin ng tao sa'yo, kung anong opinion nila, darating ang panahon, mawawala lang din yan kasi madadala nila sa libingan nila yan. Di ba, mamamatay lang din naman tayo lahat. Mamamatay tayo. Yun ang pinaka-greatest discovery na na-realize ko sa buhay ko. Na at the end of the day, either ano pang naabot mo dito sa mundo, ano na-achieve mo, mamamatay lang din tayo, bro. Ang totoong magja-judge sa atin, si God lang talaga. Yes, exactly. Hindi naman yung tao eh. Totoo. Kung anong sinabi ng opinion ng tao sa'yo, hindi yun magmamatter. Ang magmamatter kung anong judging ni Lord sa'yo. So, ibig sabihin, Sir Tim, nagre-reply ka, may naiinis ka ba sa pag-reply mo? O mix na, sige, naiinis ako sa'yo pero sakto, may engagement to. Ano doon sa dalawa? Una, hindi ako pwedeng mag-reply ng masama. Kasi nga, bawal yun kasi example, minura ka. Minura mo rin sila. Pwede kang ma-take down yung page mo pag minura mo siya. Positive na lang. Tawanan mo na lang. Ganun. Ganun lang yung ano. Pero personally, kung nasaktan ako, wala na. 10 years pa. Wala ko. Kumbaga, manhid na eh. Hindi, kasi unang-una sa lahat, bakit ako magagalit sa isang tao nag-comment sa akin na hindi naman ako kilala personal. Not unless kung yung nag-comment nun, matalik kong kaibigan, masakit yun. Masasaktan ako. Pero yung nag-comment doon, hindi naman nila ako kilala personal, ba't ako masasaktan? Wala sila alam sa buhay ko eh. So, ibig sabihin, hinahayaan mo lang talaga sila. Ang pwedeng mag-comment sa akin na masasaktan ako, yung close friends ko. Yung nakakahalubilo ko lang talaga sa araw-araw. For example, ikaw, nag-comment ka ng masama sa akin. Siyempre, sakit nun, si Sam yun eh. Real talk yun, kasi kilala niya ako personal. Pero kung hindi ko kilala yung tao, wala naman akong alam sa buhay niya, wala akong ano dun. So, ibig sabihin, Sir Tim, sa mga katulad ko na baguhan sa pagbablog, so, ang maipapayo mo sa amin ay ignore. Anong maipapayo mo sa amin? Para kami tumagal katulad mo. Kasi willing kami na sumunod sa yapak mo, sa pagiging OG mo, at sa pagiging consistent mo sa pagbablog. Kasi akala kasi nila, pag vlogger ka, hindi business yan. Kami, business ang treat namin sa page namin, business ang treat namin sa pagbablog. Kasi nga doon kami kumikita eh. Yes. Bread and butter, no? Bread and butter namin yun eh. So parang ititreat mo din siya as business. Kung magbi-business ka, di ba lahat ng bagay, professional ka. So kung may nangbaba sa'yo, dapat professional mo rin silang i-handle. Na, it's just a normal day. Normal day na hindi sila sang-ayon sa ginawa mo, hindi sila sang-ayon sa sinabi mo. Because they have their own opinion eh. Lahat tayo may sarili tayong, even religion nga eh. Hindi mo nga pwedeng i-please yung tao.
i-please mo yung tao maging Muslim. Mm. Na 20 years na silang Muslim, pipilitin mo silang maging Christian, hindi mo sila Correct. pwedeng pilitin. Totoo. Kasi generation to generation, Muslim na sila. culture yan. Kung Christian ka naman, hindi ka naman pwedeng ipilit na maging Muslim ka. Kasi generation to generation, mama mo, lolo mo, Christian na, ba't ka pipilitin mo? The same. Diba? Kaya nga hindi natin pwedeng pilitin lahat hindi mo pwedeng i-please lahat ng mga, anong paniniwala ng bawat isa. Kasi meron silang mga personal belief sa sarili na. For example, tayo, naniniwala tayo sa Panginoon. Hindi mo nga pwedeng i-please yung mga tao na maniwala din sila. Not unless, kung na-try nila, na meron talaga silang magic na nangyari sa buhay nila na, di ba? Sir Tim, dahil ikaw ay OG, sikat, million viewers, million followers sa napakaraming platform, syempre, hindi lang ang pagiging vlogger mo na doon ka magkakapera. Ibig ko sabihin, marami ng diskarte ngayon na magkakapera ka eh. Yes, tama. Sample, sugal. Yeah? Yes. So, Sir Tim, napansin ko lang sa iyong page, hindi ka nagpo-promote ng sugal. Pero, yung mga ka-level mo ng tawag dito ng content, ay nagpo-promote sila ng sugal. Yes. Kaya parang nakapagtataka para sa akin na bakit ikaw ay yung content ay halos parehas nila pero hindi ka nagpo-promote ng sugal. Disclaimer lang kasi nag-promote na rin ako dati. Okay. Disclaimer, nag-promote. Na-try ko na talaga. Nag-promote ako Once. dati. Once, twice. Noon pa yon. Noon. Unang-una. Yes. Ibig sabihin, unang-unang putok. Isa kami sa mga unang pumutok. Okay. Yung mga unang pumasok na dito, yung pinakauna talagang pumutok yung nagpo-promote ng sugal, isa kami doon. Mga first batch kami. Okay. So, na-try ko din. Na-try kong kumita ng pera. Ano to? Na-try ko. Buwan ba to? Taon? Hindi siya, mga ganyan din. Mabot din ng years. Okay. Mabot din siyang years. Tapos, paano ko patigil-tigil eh. Kasi alam kong hindi maganda eh. Alam mo, hindi siya, alam mo, may guilt ka sa sarili mo na, parang, ba't ko pa ginagawa to? Tsaka marami siyang factors, bro ha. Hindi lang siya dahil sa masama. Oo. Masama din para sa page mo. Masama para sa ang dami niya eh. Ang dami niya negative eh. Oo. Okay. Hindi lang siya hindi lang siya about, ang pagpromote kasi na sugal, hindi lang siya about, dahil nag-promote ka lang o ayaw mo lang kasi ayaw mo makapinsala ng ibang tao na, kamumuhay ng ibang tao. Hindi, marami siyang factors eh. Hindi lang, dahil sa page mo rin, masisira. Kasi, pati page, masisira din kasi page ako, mo. Sir Tim, di ba nga, nagbablog ako, pero sabi ko nga sa'yo, small YouTuber lang ako. Meron din sa akin. Oo, marami Meron talaga. din, kaya lang, Sir Tim, di talaga ako nagsusugal kahit noon pa. Wala, hindi talaga. Tanchi, yung mga bata, diba? Yung ganon, tanchi, yung ganyan. Yung bata yun, pero yung sugal talaga, wala talaga sa dugo ko yan na magsusugal talaga ako. Wala. Kaya yung mga ganyang sugal-sugal talaga, hindi ko talaga yung papayagan kahit yung asawa ko hindi nagsusugal. Kaya talagang yung sa mga sugal na pag-promote ay zero talaga sa akin yan. Alam mo, meron ako ikukwento. Ayoko ding gawing masama yung sugal ha. Kasi meron din namang positive na nangyari sa akin which pagtungkol sa sugal. Kasi nga, una, nung nanganak yung si Michiko, kailangan na pabalik-balik siya sa ospital. Sabi ko, wala akong Sabi ko, kailangan ko ng isang quick cash. Promote ako saglit na sugal. Okay. Yung pinang-promote ko, yun lang din pinanggastos ko sa ospital. After ko na wala, tigil na naman ako. Matanong ko nga lang pala. Yung nagpapapromote ng sugal, magkano ang offer sa? Ang laki bro. Ang laki talaga. Pag sa mga sugal talaga. Bigyan mo ko ng numbers ha. Bro, 6 figures, 7 figures. Grabe. Oo, syempre kung malaki kang creator. Depende sa... Nagdidepende siya kung gaano ka kalaki. Kasi doon nila ibabase kung gaano ka kasikat eh. Kung gaano kalaki yung followers mo. Oo. Ikaw 6 Yun ang points offer. something, Oo. di ba? Siyempre, Grabe. yung sa akin, Laki. yung mga kailangan ko lang ng mga emergency, mga ganun. Siyempre, wala. Kilala na kami ni Luis nun. Magkakilala na kami ni Luis nun. Sabi ko,
Kasabi ko pa naman kay Luis, sige na, magkano mo na ako, saglit lang. Tapos tigil na naman ako. Kasi may mga time talaga na kakapit ka sa ano eh. Kaya hindi ko rin mabiblame yung mga ibang vlogger na alam ko aware sila. Lalo na kapag yan yung bread and butter. Yes. Diba? Aware ako kahit sila Wamos, Mm. sila Awit. Nagkakantuhan kami tungkol O yan, dyan. nabanggit mo na. O, sino ba yung mga natulungan mo na kumbaga parang na-impluwensyahan mo na mag-vlog-vlog? O, yan na mga. Si Jomar. O, sino pa? Marami bro, marami na rin. Si Inab. Yung mga nasabihan mo lang, kahit na... Siguro yung... yun, dami na talaga bro. Ano ba na to? Naaalala ko pa dati si Christian Merck. Si Christian Merck dati, sa akin pa nagpapatulong paano niya kunin yung unang sahod niya sa YouTube. Hindi niya alam paano kunin yung sahod niya. Bro, paano ba to bro? Mayroon ako sahod ba? Tinuruan ko ba siya paano niya kukunin yung sahod niya? Ang lakas niya sa sugal na mag-promote, no? Same din sila. Oh. So, sobrang laki rin talaga ng kita nila doon. Laki talaga bro. Hindi yan kasi kung aasa lang sila sa social media, sa Facebook. Hindi talaga. Siguro, kaya nilang mapakain lang yung pamilya na katulad sa akin. Kaya lang ako umaasa sa Facebook kasi yun lang naman ang kailangan ko eh. Oo. Kailangan ko lang makaprovide sa mga anak ko, sa family ko. That's Oo. it. Oo. Siguro kung meron man lang akong, kung gusto ko man lang umangat pa, baka dito na ako kay Sam Walastik. Baka ito na yung dito na ako makakita ng bagong opportunity sa kasi nakitaan ko yung product nyo bro na sobrang ganda talaga. Salamat, Sir T. Salamat sa... Alam ko naman totoo ka. Pero sabi ko nga sa'yo, maganda yung produkto. Hindi, maganda talaga product mo bro. Hindi ako maglalabas ng hindi namin tinrayan. At hindi hanggat maaari, una sa Pinas. Yun ang target ko eh. Kasi yun yung only way na hindi kami nakikipagkompetensya sa market. Gusto lang namin makishare sa market. Kasi bakit? Halimbawa, ikaw ay meron ng product sa market. Binibilan na yan eh. Pero ang tanong, lahat ba sa buong Pilipinas, yun ang product na binibili sa'yo? Minsan, wala pa silang ginagamit. Sisingit lang kami o makikishare lang kami sa market para pag nakita yung products namin, baka sakaling yung hindi bumibili sa'yo, sa amin bumili. Yes. So, hindi kami nagkikipagkompetensya. Sabi ko nga sa'yo, sarili mo ang iyong kalaban. 'Di ba? Kasi para hindi ka ma-distract, tuloy-tuloy ka lang kung ano yung linya mo. Yun yung sa amin. Pero alam mo, mayroon kasi ako natutunan sa ganyan eh. Pagdating sa marketing selling. Alam mo, kahit ano daw ibenta mo, kahit anong product daw ibebenta mo, hindi daw bibili yung tao sa'yo dahil maganda yung product mo. Ang pakialam talaga ng tao sa'yo dahil kung gaano mo sila trinato as a person. Totoo naman yun, di ba? Kahit sino tayo, pag bibili tayo ng isang bagay, may bibilhin ka, kaya ka napabili ng bagay na yan, hindi dahil gusto mo yung isang product, dahil gusto mo yung nagbebenta sa'yo. Exactly. Di ba? Kasi mabait siya, di ba? Pag Galing nagla-live niya ako, makipag-usap. ito nga Sir Tim eh. O, kunwari, sige, magtanong ka dun sa produkto, kunwari, nagla-live ako, magtatanong ka sa akin, ano ang pwede sa Shih Tzu? Di ba? Ngayon, lalaki siya, kunyari, Maynard. Pag sinabi mong Maynard, ang pwede sa Shih Tzu ay ito. Pero pag sinabi mong Sir Maynard, ito mo. Di ba? Parang ganun yan eh. Sasabihin, sinira ko nito ah. Di ba? May point yung sinabi mo. Pero syempre nga, tagal na rin namin sa sales. Yang ganyan ay parang nasa dugo na ba namin, Sir Tim? Kumbaga yung parang nga sa amin budo lang tawag namin dyan eh. Yung mga ganyan eh. Kung paano mo siya, kung paano kita bibentahan. Kasi sa vlog ko, kung ikaw ay manonood sa vlog ko, ito sasabihin ko na, bakit gustong-gusto ako ng mga kennel na binlog ko? Alam mo kung bakit? Ako si Sam Walastik. Pero kapag binlog kita as a kennel owner, ikaw ang hari ng vlog, hindi ako. Galing. Yes, exactly. Panoorin mo yung mga vlog ko, hindi si Sam Walastik, di ba? Sam Walastik, magbablog kay gantong kennel, kay Tim Sawyer na kennel. Pag pinanood mo yung vlog, hindi si Sam Walastik ang hari. Dahil hindi naman dapat. Yung binisit ni Sam Walastik, yun dapat ang hari kasi yun yung sino-showcase ko, hindi sarili ko. Hindi mo ba na-realize, bro, na pagdating sa kennel world, kaya din na-expose ng grabe yung bully dahil sa'yo? Kasi way back nasa Mindanao pa lang ako dati,
matagal yung ano ko kasi, bayaw ko, yung asawa ng sister ko, nagbubuli na siya. Nakikita kong bully talaga dati, yung standard. Oo, Yun lang nakikita classic, ko. mga ganun. Tapos ikaw, dumating ka dati, nung doon na ako nakakita ng malalaking mukha. Ano yan? Bakit parang ano, robot? So, Sabi ibig ko, sabihin, sa akin mo napanood yun. sa'yo ko una nakita yung mga malalaking mukha. Sabi ko, meron palang asong ganyan? Kasi nga, nakakita ako ng bully dati, ang pangit ng mukha. Yung normal, parang ano lang sila, normal lang sila na, parang bully sila na, parang lang siyang askal na bully. Tapos doon na ako nakakita doon na naglalabasan yung mga pandak. Di ba? Nilalabas nyo na dati, mga exotic. Ikaw nag-influensya sa mga ano bro, ikaw nag-influensya sa mga tao kaya bumili sila ng mga bully. Kasi, paano ba sila bibili ng bully? Hindi naman bibili ang mga tao ng bully dahil lang alam nilang hit yan eh. Kasi for example ako, negosyante ako. Kailangan may something talaga na may napanood mo na ako bago ko na-inspire na bumili ng ganyan. Oo, totoo yan. Di ba, hindi naman sila bumili na dahil alam lang nila ito yung bagong market ngayon. Hindi, bro, nagsimula talaga yan sa may napanood mo na sila. Kaya nga. Influence naman lahat to. Influensya lahat to eh. Nung nakarang araw, naka 24 million views tayo ngayon. Pwede na to, pwede. Pag nakita ko yung video, 500,000, dinidelete ko yun. Pag 500,000 lang. Kasi di ko kaya ng konsensya ko. May ganun pa ako dati.